mainam na mas palawigin pa natin yung ating pakikipagkalakalan with the ASEAN. No, kasi yan talaga, ano yan eh, kumbaga, mga kapatid natin yan, no, mga ASEAN member countries. So, I think if there's one way to redeem, no, itong nangyayari kay Marcos Jr., no, yung kanyang free fall na yung kanyang popularity and approval ratings, baka itong oportunidad with the ASEAN might actually save him a little bit. No? If there's anything to be saved with his administration sa ngayon, kasi nakikita naman natin na hindi magandang lagay. Hindi magandang lagay ng ekonomiya, how people perceive, you know, the government in terms of yung sa graft and corruption. So, magandang opportunity to for him. Sana ma-exploit ito ng maayos. Sana seryosohin ng gobyerno ni Marcos Jr. yung pagpapalawig ng kalakalan with our ASEAN neighbors. And yet, pakita mo, Jade, no, dagdag ko lang din. Palawigin nga natin yung ating trade with ASEAN, pero hindi naman natin to sinusundan ng mga kinakailangang reforma para maging mas attractive tayo sa investors. Parang baliwala rin itong bisita ni Marcos Jr. kung hindi nila i-improve yung sistema dyan sa Pilipinas in terms of attracting investment and in terms of attracting trade. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay kasalukuyan pong dumadalo nga dito sa 47th ASEAN Summit dyan sa Kuala Lumpur, Malaysia. Doc, gaano ba kahalaga ang partisipasyon ng Pilipinas, lalo na ng Pangulo, dito sa summit yan, dyan po sa Malaysia? Alam mo, itong biyahe na ito ni Marcos Jr., sa palagay ko, ito'y baka itong mag-redeem kahit paano, sa kanyang administrasyon. Kasi sa ngayon, nakita natin yung klima, yung economic climate sa ngayon. Napakaraming uncertainty. Nandiyan halimbawa itong Estados Unidos na nagiging protectionist. And then you have China who is asserting its own sovereignty. Di ba? So, kumbaga, nagbabanggaan ang mga superpowers and the Philippines is caught in between. Itong ASEAN, kapitbahay natin ito at reliable ito na trading partner. So, kumbaga, kung magkakaroon tayo ng issue ngayon sa pagkikipagkalakalan with the United States because of the tariffs, and then China, inaaway natin, yung ating foreign policy is not consistent with our economic development policy, baka pwedeng gawin ni Marcos Jr., turn our attention more towards the ASEAN and makipagkalakalan tayo ng mas marami with our ASEAN neighbors. After all, the ASEAN, nandyan lang sila sa tabi natin, malapit lang, mababa ang cost of trade. Kasi pag nakikipagkalakalan ka, Jade, merong gastos yan eh. Hindi naman libre na makipagkalakalan ka. May transportation cost yan, that may logistical cost, dadalhin mo dun yung mga kalakal. So ibig sabihin, mas maliit ang gastos natin kasi makikipagkalakalan tayo sa mas malapit lang sa kapitbahay natin. And it's a big market. So kagaya itong nangyari sa yung Atiga. So na-update yung Atiga, maganda yan. Kasi sa totoo lang, kung ako tatanungin mo, mas mainam na mas palawigin pa natin yung ating pakikipagkalakalan with the ASEAN. Kasi yan talaga, yan eh, kumbaga, mga kapatid natin yan, mga ASEAN member countries. So, I think if there's one way to redeem, itong nangyayari kay Marcos Jr., yung kanyang free fall na yung kanyang popularity and approval ratings, baka itong oportunidad with the ASEAN might actually save him a little bit. If there's anything to be saved with his administration sa ngayon, kasi nakikita naman natin na hindi magandang lagay. Hindi magandang lagay ng ekonomiya, how people perceive the government in terms of yung sa graft and corruption. So, magandang opportunity to for him. Sana ma-exploit ito ng maayos. Sana seryosohin ng gobyerno ni Marcos Jr. yung pagpapalawig ng kalakalan with our ASEAN neighbors. And yet, pakita mo, Jade, dagdag ko lang din. Palawigin nga natin yung ating trade with ASEAN, pero hindi naman natin to sinusundan ng mga kinakailangang reforma para maging mas attractive tayo sa investors. Parang baliwala rin itong bisita ni Marcos Jr. kung hindi nila i-improve yung sistema dyan sa Pilipinas in terms of attracting investment and in terms of attracting trade. Mababaliwala lang yan. Magiging parang lang yan. Parang photo ops lang. Yung nagpunta siya. Actually, wala nga siya dun sa picture eh. Merong isang event doon na nandun yung mga ibang ASEAN leaders. Wala si Marcos Jr. doon. So,
I think it was more of an opportunity for him to socialize with some of his world leader friends na nandoon. Pero dapat naman sana i-follow up niya ito with yung mga reforms na kinakailangan para maging mas attractive ang Pilipinas sa foreign investment and international trade, Jay. Lalo na, Doc, na nasa kalagitnaan po tayo ng mga issues ng korupsyon at hindi lamang sa Pilipinas ito na nararamdaman. Buong mundo ata ay nakikita nila ang nangyayari dito sa ating bansa. Paano ito makakaapekto naman? Yes, I mean the world is watching, no, in terms of what is going on sa Pilipinas, specifically about graft and corruption. It has already reached international headlines yung nangyayaring gusot dyan, no, about flood control. And believe me, Jay, the flood control corruption issue is just the tip of the iceberg. Yan pa lang yung lumalabas ngayon sa international media, no? Pero hindi pa natin nakikita yung nasa ilalim yan. Mga corruption involving sa pagpapagawa ng mga classroom. Nandyan yung mga government hospitals. No, nandiyan yung procurement even sa modernization ng ating armed forces. Procurement ng mga armas para sa ating mga uniform personnel. Kumbaga makikita mo, no, systemic kasi yung corruption sa Pilipinas eh. And yung nabibigyan ng attention sa ngayon, yan lang yung tuktok ng iceberg, mga kababayan. We haven't seen the bottom, ang lalim yan. No? So, just imagine, kung doon pa lang sa flood control, ganyan na yung impact sa international community. What more pa pag na-expose pa yung nasa ilalim. So kagaya halimbawa nga sa kaso ng president ng South Korea, sabi niya, hindi na muna nila tayo tutulungan in terms of official development assistance kasi mapupunta lang sa kurakot yung pera ng taxpayers ng mga South Korean. Other leaders are watching. Diyan ang United States. Even the United States already issued a warning to Marcos Jr. Kasi nga naman, ang Amerikano, they are already, kumbaga yung kanilang economy, hindi na sila kasing lakas kaysa kagaya nung araw. And they're trying to recover back what they lost. Specifically sa manufacturing. Wala na magmamanufacture doon. Wala na. Lumipat na ng China, lumipat na ng Mexico yung manufacturing. So they're using all the economic tools that they could use para maibalik yung manufacturing sa kanila, Jade. So, and they're very prudent with their taxpayer dollars. So kung yung taxpayer dollars nila na itutulong sana sa Pilipinas ay mapupunta lang sa bulsa ng mga contractor at mga kurakot, eh ayaw nila niyan. No? So even the United States already gave a warning to Marcos Jr. So ibig sabihin, the world is watching. Di ba kung anong gagawin nila? Kaya mahalaga, no, itong pagpunta ni Marcos Jr. sa ASEAN kasi pwede niyang i-signal sa international community na meron silang ginagawa. No? But then again, kung hindi nila i-follow up yan with the reforms, eh parang baliwala lang yan. Nagsasayang lang tayo ng oras, sayang lang yung pera ng taong bayan na ginasto doon sa delegation ni Marcos Jr. na pumunta sa Kuala Lumpur para din sa ASEAN Summit. It's a waste of money if hindi nila pinalo up yan in terms of the necessary na mga pagbabago na kinakailangan. Kailangan may mga makulong dyan, Jade, sa issue ng flood control at sa iba pang korupsyon. Kailangan may mga malalaking isda. Sabi nga ni Senator Marcoleta, kaya ang hinuhuli lang natin yung mga maliliit lang, yung mga sapsap. No? Kailangan natin yung mga malalaking isda. So we need our laws, and our justice system to work as it should, to prosecute and to actually take into account itong mga taong ito, no, that have used public money for their own selfish interests, Jay. Doc, sa inyo pong pagsusuri, anong sektor ho ba ng ating ekonomiya ang nakikita po ninyong maaring mas palakasin pa bunga ng mga kasunduang magaganap sa pagitan ng ating bansa, ng Pangulo at ng members ng ASEAN? Malawak yan, Jade, ano? Kasi unang-una, marami tayong produkto na kinakalakal natin with our neighbors sa ASEAN. No? Buhat sa mga produktong agricultural products, but then it also includes manufactured goods. Kasi may manufacturing naman tayo eh. Although manufacturing natin, it has been lowest in the last 50 years, may manufacturing pa naman tayo kahit kakarampot.
no, na ikakalakal natin with our ASEAN neighbor. So, malawak yan, Jay. No? So, may industry, merong services, at agriculture. No? Yan yung mga sektor na sa palagay ko, no, na talagang makikinabang if we are to open more, no, sa pakikipagkalakalan with our neighbors in the ASEAN. Not to mention pa, Jay, are tourism opportunities. No? Kasi malaking market din for tourism yung mga nasa kapitbahay natin sa ASEAN. It's very close, you know, and also may mga member countries na may mga growing middle class, no, that they would want to experience the Philippines, no, in terms of tourism. So isa yan sa mga posible na makinabang, ano, with an increased or improved relationship with our members sa ASEAN. Pero yung mga direktang sektor, Jade, na positibong maapektuhan yan, yung nasa agriculture natin at saka yung nasa manufacturing sectors natin, lalo-lalo na sa food, no, sa food manufacturing, Jade. Oo. Ang 10 miyembro ng ASEAN ay itong Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Pilipinas, Singapore, Thailand at Vietnam, Doc. May possible effect ho ba sa summit, ng summit na ito sa presyo ng bilihin, sa trabaho at sa palitan ng piso kontra dolyar? Ano po nakikita po ninyo? Kasi pagka nagipagkalakalan tayo, no, may mga winners and losers yan, Jade, palagi when we trade. Kasi ang trade talaga hindi yan, ano yan eh, kumbaga hindi yan win-win. No? Pinipilit nila maging win-win yan, but trade always will have someone who will benefit and someone who will be worse off. Halimbawa, bigyan kita ng example, no? Halimbawa, pumasok sa Pilipinas yung mga produkto na galing Thailand. Halimbawa, no? Yung mga agricultural products ng Thailand, pasok yan sa atin. Of course, yung consumers natin, they could be able to buy cheaper products. Kasi yun ang idea eh. Pagkalakalan ka, pumasok sa bansa mo itong mga produkto itong nagaling sa ibang bansa, mas dadami ang produksyon, mas dadami yung available na nasa merkado, bababa ang presyo. Ang mangyayari niyan, maapektuhan nito yung mga domestic producers naman natin. So, ibig sabihin nito, Jay, pag tayo nakipagkalakalan, tayo nag-open up ng ating economy, even with our ASEAN brothers, no? Kinakailangan din natin isipin yung kapakanan ng mga sektor na mga matatamaan pag tayo nag-open. Parang yan yung sa prinsipyo, Jade, dun sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. We liberalized our rice industry. Pero ang mangyayari naman nun, kapag ka-liberalize mo, madadali yung mga farmers, yung rice farmers natin. So how do we protect them? Mag-increase ka ng taripa, and then yung kikitain ng taripa, ibalik mo dun sa mga farmers na matatamaan. Sa kaso naman natin sa ASEAN, kasi nga nangyari dyan sa Atiga, bababa na mawawala na yung mga taripa. So, ang ibig sabihin niyan, talagang mag-fully liberalize na tayo, at least with our ASEAN neighbors. Pero ang dapat din nating isipin dito is what to do with those sectors na madadali, na matatamaan. So, yun yung kinakailangan gawin ni Marcos Jr. dito. Now, in terms of nabanggit mo sa presyo, definitely, kapag ka nakipagkalakalan ka, there's a tendency for prices to fall. Kasi nga, dadami yung produktong available. Yun yung sinasabi natin na pag tumaas ang produksyon, kahit na galing yan sa ibang bansa, in-import mo, mababa ang presyo sa merkado, sa global markets, bababa ang price. So makikinabang dyan si consumer. But we have to be cognizant na maapektuhan din yung ating mga sellers, yung mga producer natin na matatamaan. So ang aking policy, prescription, Admar, is let us use some of our fiscal tools, no, para matulungan yung mga sektor na matatamaan. So halimbawa, may proposal si Representative Kiko Barsaga, no, na tanggalin yung value-added tax. Sa palagay ko, okay lang naman tanggalin yun. Pero napag-isip-isip ko rin ngayon na what if pwede rin natin gamitin yung proceeds of some of our taxes, not necessarily the value-added tax, some of our other taxes to help the sectors na matatamaan as a result of more or increased trade with the ASEAN. At natitiyak ko, yung DepDev, yung Department of Economic Planning and Development, nag-run na yan sila ng mga simulations
para malaman nila which sectors ang matatamaan if nag-increase tayo, nag-further open up tayo with the ASEAN. So, ang aking suggestion kina Marcos Jr., kung talaga pong kayo seryoso sa inyong pagtulong dun sa mga kababayan natin na baka matamaan as a result of much more open trade with our ASEAN neighbors, why not study the use of fiscal tools para matulungan sila? No? Kasi matatamaan yan sila, may mga mawawalan din ng trabaho dyan. Pero then again, ang timbang kasi niyan, they're looking more, mas makikinabang yung mga consumer. Kasi yung mga producer, yung mga madadali, at the end of the day, they're also consumers. So ibig sabihin, protection na natin si consumer through lower prices, but then wag natin kalilimutan din yung mga matatamaan.